So ano ba ang the big one? Nagsimula actually yung the big one, no? Ito ay yung referring lang dito sa Metro Manila, itong West Valley Fault, no? At saka mga karating na probinsya. Nagkaroon kasi ng pag-aaral na isinagawa ito ng DOST, ng Metro Manila MMDA, no? At saka ng OCD, Philippine Government, no? Na nagkaroon ng pag-aaral itong ang paggalaw nitong West Valley Fault, no? So itong West Valley Fault System, this is a 100-kilometer ang haba nito, no? Covering itong Metro Manila and then mga karating na probinsya, no? Ang Bulacan, then hanggang sa baba, no? Itong Lamina, no? At saka Batangas. Tapos, na-coin itong salita na the big one kasi parang ang nakita doon, maari itong mag-generate ng 7.2 magnitude. At kung intensity naman, intensity 8 daw ang maaaring maranasan, no? Yung mga maraming lugar dito sa nabanggit natin area. So, kaya tinawag siya na the big one. Di ba? Kasi malaking, malakas na paglindol. Hanggang sa nauso na ito na yung ginagamit na the big one. So, referring to West Valley Fault. Yung the big one, even siya hindi placed. Oo. Hindi lang naka-refer sa place, no? Oo, hindi. Yun yung lakas, kumbaga, kaya the big one. Kaya ngayon, sabi natin, the big ones now. Di ba? Kasi may kanya-kanya. Nilagyan na ng S ngayon. Oo. Para ang maging sa tao, hindi lang isa yan. Oo, na kung hindi naman ako taga Metro Manila o Greater Metro Manila, kung saan man lugar ako, alamin ko meron din ba kaming fault system dito na maaaring mag-generate din ng the big one. Pero kasi syempre, kaya mas na-highlight siguro ang Metro dahil nandito ang mga national government offices natin. So in terms of preparation, yung the big one natin dito sa Metro Manila or itong West Valley Fault, ano na po ang percentage na nakikita natin, sir? Na mga paghahanda natin dito, no? O tama ka doon, Benedict, ang West Valley Fault, no? Unique, kumbaga, kakaiba kasi nandito yung mga national government agencies natin, nandito yung seat of government natin, no? Kasi sa DRRM, sa konteksto, no, ng DRRM, ang tinitingnan natin, kapag kaapektado yung mga local government units natin, di ba? Aangat, ang tutulong regional. Pagka si regional naman ay tutulong naman ang national, di ba? Paano kung national na kaagad? Yes. Di ba? Sino ang tutulong? Di ba? International na ba kaagad? Di ba? Ilang araw, ilang bago makarating yon, di ba? Kaya nagkaroon ng kaibang konteksto itong dito sa West Valley Fault, no? Or kung ito man ay other hindi lang generated by the West Valley Fault, di ba? May other trenches din, di ba? Like the Manila Trench, na magiging ibang konteksto niya. Kasi paano ang magiging response mechanism natin. Na yun naman, kung sa paghahanda pag-usapan, yun naman yung meron tayo noon ng nakaplano na harmonized national contingency plan on high-intensity earthquake dito sa Greater Metro Manila area. Yung scale po natin ng 1 to 10, ano na po ang rating natin ngayon sa preparation ng... Siguro, sabihin na mo, dito muna tayo sa Metro Manila. Kung Metro Manila, no, hindi pa kasama yung dalawa, no, marami na tayong nagawang mga paghahanda, di ba? Mga mekanismo pinag-uusapan at different levels. Di ba? 3 level nga kasi yung paghahanda na yun, eh. Di ba? Unang-una, yung mga engineering solutions, yung mga structural integrity, di ba? Pangangalaga dun sa mga structures natin. Pangalawa, yung mga disaster preparedness, gaano kahanda yung mga tao natin, di ba? Gaano kahanda yung mga ahensya natin. And then sa pangatlong level, syempre yun naman yung mga paghahanda sa pagresponde. Di ba? Yung ganon. Yung paghahanda dun sa dito sa structural measures engineering solutions, yun yung binabagit, di ba, na medyo kailangan natin maghabol doon. Di ba? The strict implementation of the National Building Code, the Structural Code, di ba? Yun yung una doon. Tapos pangalawa naman na level natin ay itong sa mga tao natin, o kung gaano tayo kahanda, ka-aware, anong gagawin, di ba? So ang naririnig natin doon, di ba, yung mga duct, cover and hold, di ba? Pero dun sa duct, cover and hold kasi, kaya medyo nilagpas ko na siya sa kalahati na 6 na. Kasi ang pinag-uusapan naman talaga at ginagawa na several years ay beyond duct, cover and hold na ito. Di ba? Ibig sabihin, hindi lang duct, cover and hold ang pinag-uusapan natin, di ba? Ang dami na natin pinag-uusapan paghahanda doon. Nasama dyan, syempre, yung anong mga gagamitin mong dadalhin mo, yung mga go bag, di ba? Medyo mataas na ang level of awareness natin doon na kailangan natin yon. Saan ka mag-evacuate, yung mga ganoon, di ba? Pero syempre, ibang usapan pa rin kung nakakarating na ba ito sa lahat ng mga pamilya
Kasi ang level talaga ng preparedness dito dapat ay umaabot hanggang sa household, di ba? Sa individual. Marami na tayo mga science-based, mga app na mismo na pwede mong tingnan ano ba ang mga hazard na nandun sa bahay ko. Gaano ka kalayo sa West Valley Fault? Gaano ka kalapit sa West Valley Fault? Makukuha mo na yun doon. Saan ka maaaring pumunta? So may mga ganun na tayo. Diba? Ngayon, merong bagong launch ang DOST, yung handa. So nakukuha na natin yan, di ba? Doon naman sa preparedness to respond, nabanggit ko na kanina yung Harmonized National Contingency Plan. Doon nalatag doon. At ngayon, ina-update no, na nilalatag sino ang mga assisting regions natin. Tsaka Sir Juni, in fairness naman, kasi dahil nasa rescue rin kami, hindi natin dapat maliitin yung na-inculcate sa mga tao yung duck cover and hold. Kasi yan ang initial na gagawin mo talaga. Kahit gaano ka kagaling, yan pa rin ang gagawin. Mayaman, mahirap, yan ang gagawin during the earthquake. Kaya napakahalaga po ng duck cover and hold na talagang maisapuso ng mga kababayan natin. Ngayon, yung sinasabi po ninyo na other side, yun naman yung next dapat. Na hindi natin dapat pabayaan yung duck cover and hold. Dapat maintain yan. Tama. Pero dapat nag-level up tayo. Yun yung gusto nyo sabihin. Correct. Tapos, Sir Juni, yung pong yung sinasabi nyo na parang yung iba outer Metro Manila na mga responses, paano naman paano natin ma-check kung ito capable naman ito? Ano pong ginagawang partnership naman ng mga LGU or kung ano man pong agency? Isa sa mekanismo na nilalatag doon ay dapat nakatoka na sino ang responde sa anong lugar. Kasi ang purpose doon is dapat sabay sila na palalakasin yung capability na para makaresponde. Kung si Bicol Region ay naka-assign sa South Sector, so yung Bicol Region magtutoka nung kanyang mga probinsya at nung kanyang mga ahensya doon sa Bicol Region na yun ang tutulong sa mga lugar na yon nakatoka. Na automatic na. Oo. So, wala nang magtatanong, basta automatic na yun. Tama. Yun yung nakalatag doon sa HNCP, na contingency plan. Para kung palalakasin ang makatoka, halimbawa ay Pasay na at saka ang Masbate. So dapat sabay sila, di ba, na palalakasin ang kapasidad para si Masbate malalaman niya ano ba yung mga, alam niya dapat yung pasikot-sikot ng Pasay. Yes. Di ba? Alam niya dapat yung mga gamit na meron ng Pasay. Di ba? Alam din dapat ni Pasay, kung sakali mamabaliktad man yon, pwedeng si Pasay ay inaalam din yung kapasidad talaga ng Masbate. So para at least, di ba? Cross information, cross training. Oo, di ba? Yun yung ginagawa. Pati buong region na, kung ano man ang regions na partners, ay dapat magkakasama yon. Kasi hindi natin alam di ba? Ang assumption natin dito sa West Valley Fault, sa paggalaw, pagka naging 7.2 magnitude and intensity is 8 yan, tayo dito sa Metro Manila, kumbaga incapacitated tayo dito. Di ba? Compromised lahat. Ang tao natin dito, biktima rin tayo rito.